Nanay, pasensya na po talaga. Hindi ko naman po ginustong mabuntis agad. Namamaos na sabi ni Alma sa kanyang ina. Kitang-kita ni Alma ang dismaya sa mukha ng nanay niya. Alam niya naman na mali ang kanyang ginawa. Ang pagkakaroon pa lang ng boyfriend, mahigpit nang ipinagbabawal ng kanyang mga magulang. Pero nagawa niya pa rin sumuway. Hindi niya napigilang magmahal at naging mapusok pa. Alma naman, ano ba naman pumasok sa kokote mo? Galit na sigaw ng kanyang ina. Akala ko matalino ka. Running for valedictorian ka sa high school, hindi ba? Hindi mo ginagamit ang utak mo. Tama nga sila. Ang mga katulad mong matatalino, mga hindi nag-iisip ng tama sa pag-ibig. Sorry po talaga, nanay. Sorry po. Hinawakan ni Alma ang kanyang tiyan. Halos hindi pa rin talaga makapaniwala na mayroon niyang isang buhay roon. Sorry ka ng sorry. Sa tingin mo ba, may magagawa pa yung sorry mo? Buntis ka na. Sa tingin mo, nababalik pa ba ng sorry na yan lahat ng mga kalokohang ginawa mo ngayon? Sos Mariosep naman, Alma. Tumataas ang dugo ko sa'yo. Alam mo naman na ikaw ang inaasahan ng pamilyang to. Nag-boyfriend ka at nagpabuntis ka pa. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Alma. Alam niya ang bigat ng galit ng mga magulang niya. Kahit sa kanyang sarili din naman, disappointed talaga siya. Maya-maya pumasok ang kanyang ina sa kwarto. Kinuha nito ang mga gamit niya at itinapon sa labas. Napatayo si Alma at hindi alam kung ano ang gagawin. Gusto niya itong pigilan pero hindi niya magawa. Gusto niya pang magmakaawa pero sa galit ng kanyang ina, tila hindi na talaga siya mapapatawad. Lumayas ka na rito! Doon ka na sa nakabuntis sa'yo! Sigaw pa ng kanyang ina na narinig pa ng kanilang mga kapitbahay. Halos lumuhod na si Alma sa kanyang ina. Gusto niya pang makabawi. Kahit buntis siya, gusto niyang patunayan na kaya niyang bumangon ulit. Nais niya ng isang pagkakataon, subalit hindi yun ibigay ng kanyang ina sa kanya. Nay, ano pong ginagawa mo? Tama na po. Gusto ko pa pong mag-aral. Huwag mo naman pong sunugin ang mga gamit ko. Project ko po yan sa school. Nay! Pagmamakaawa ni Alma sa kanyang ina. Mag-aaral ka pa? Nagpabuntis ka na! Sinindihan ng kanyang ina ang mga notebook niya. Nakakahiya ka! Nakipaglandian ka na nga. Nagpabuntis ka pa? Wala kang utang na loob. Nagpapakahirap kami ng tatay mo magtrabaho para makapag-aral kayo. Ikaw? Halos ikaw nang paboran namin sa magkakapatid dahil mas sinusuportahan namin yung pag-aaral mo. Ikaw din palang unang bibigo sa amin. Napahagulgol na lang siya nang sunugin nito ang mga gamit niya sa school. Wala na siyang ibang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Mukhang hindi na talaga siya mapapatawad ng kanyang mga magulang. Namalayan na lang ni Alma na kasama niya si Jose. Wala rin naman kasi siyang ibang mapupuntahan. Jose, hikbi ni Alma sa kanyang nobyo. Nakasandal siya sa binata. Marahang hinihimas ni Jose ang likod niya. Bakas ang awa, pagmamahal at pag-iingat sa binata. Pero kahit ang presensya ni Jose, gaano man ka-comforting, hindi kayang pigilan ang sakunang sumasalanta sa kanyang puso. Hindi ko alam kung anong gagawin, bulong ni Alma sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Malapit na akong matapos sa pag-aaral, Jose. Konti na lang at makakagraduate na ako ng high school. May mga plano ako, may mga pangarap ako. Akala ko may oras pa ako pero ngayon, hindi ko na alam kung sino ako. Tinitigan siya ni Jose. Pinunasan nito ang mga luha sa pisngi ni Alma gamit ang hinlalaki. Alma, wag mong isipin yan. Pwede ka pa rin naman mangarap pero hindi na nga lang katulad ng mga pangarap mo noon. Ikaw pa rin yan, okay? Ikaw pa rin si Alma. Magkakaroon lang tayo ng anak. Mas lalong bumigat ang mga hikbi ni Alma at iniling ang ulo. Madaling sabihin yan sa'yo dahil hindi mo naman pangarap ang pangarap ko. Paano ko nga ba iisipin ang pag-aaral ngayon? Tinaboy ako ng nanay ko. Wala akong mapuntahan. Hindi man lang ako binigyan ng pagkakataon. Simula bata ako, sumusunod naman ako sa kanila. Ngayon lang ako nagkamali ng ganito pero hindi siya magpatawad at bigyan ako ng pagkakataon. Hayaan mo na. Nandito naman ako. Sabi ni Jose sa kanya. Magsasama tayo. Hindi ka nag-iisa sa lahat ng to, Alma. Hihingi tayo ng tulong sa mga magulang ko. Magagalit sila pero alam ko namang hindi ako matitiis ng mga yon. Magkasama tayo sa pagharap dito. Gagawin ko ang lahat para sa'yo at sa ating anak. Magiging maayos din ang lahat.
Tumingin siya kay Jose, ang lalaking palaging nariyan sa kanyang tabi, puno ng pag-ibig at katapatan ang mga mata nito at alam niyang doon siya nahulog. Pero saan ba sila dinala ng pagmamahal na yon? Saan sila dinala ng pagmamadaling pagpasok sa relasyon? Kahit kasama niya si Jose, pakiramdam pa rin ni Alma na ang lahat ay parang labis na mabigat. Parang unti-unti nang nawawala ang mga pangarap niya. Parang ang hinaharap na akala niya ay para sa kanya, unti-unti nang naglalaho. Jose, hindi mo maiintindihan ang nararamdaman ko. Hindi ko gustong mabuntis ngayon ng ganito kaaga. 17 pa nga lang ako, hindi pa ako nakakagraduate. Gusto kong magkolehiyo pero hindi ko na maitutuloy. Pag-amin ni Alma at may kasamang luha ang mga mata. Hindi ko to plinano. Ayoko mangyari to. Ang gusto ko lang tapusin ang pag-aaral ko. Gusto kong maging isang tao na magiging proud sa akin sina nanay at tatay. Pero ito lang ang ginawa ko sa kanila. Bakit ba kasi hindi ako marunong mag-ingat? Alam mo naman na first time ko at wala akong alam. Sana nag-ingat ka na hindi mo ako nabuntis. Napailing si Jose. Pwede ba? Huwag na tayong magsisihan dito. Pareho tayong hindi naging maingat at pareho tayong naging pabaya. Buntis ka na, kaya kailangan mong tanggapin lahat ng mangyayari sa atin ngayon. Mas lalo lang napaiyak si Alma. Para na siyang siraulong umiiyak habang nakaupo sa waiting shed. Gustong-gusto niya na lang umuwi at huwag sumama kay Jose. Pero pinalayas na naman siya ng kanyang ama't ina. Hinawakan ni Jose ang kanyang kamay. Alam ko, Alma. Alam ko na hindi ito ang plano. Pero ito ang ating realidad ngayon. At kailangan nating haraping dalawa. Huwag ka mag-alala dahil kasama mo naman ako. Pupunta tayo sa bahay ng nanay ko. Matutulungan niya tayo. Pinunasan ni Alma ang mga mata niya at sinusubukang pakalmahin ang sarili. Pero kailangan ko pa rin isakripisyo ang lahat ng mga pinangarap ko. Mataman siyang tiningnan ni Jose. Alma, please naman. Kalimutan mo ng mga pangarap mo. Wala nang magagawa ang mga pagsisisi nating dalawa. Baka kailangan natin munang ipagpaliban ng ilang bagay. Ang dapat na lang nating isipin ngayon, yung bata na nasa sinapupunan mo. Kailangan nating bumuo ng pamilya at isipin kung ano makakabuti para sa atin at sa ating anak. Tumango na lang si Alma, bagamat may isang bahagi pa ng puso niyang nararamdamang nawawala. Alam niyang tama si Jose, pero hindi pa rin napapawi ang sakit sa kanyang dibdib. Ngunit habang tinitingnan niya ito, alam niyang nariyan ito para sa kanya, anuman ang mangyari. At sa sandaling yon, yun na ang sapat na dahilan para magpatuloy siya. Dahil sa mga nangyari, nanirahan na nga si Alma sa poder ng mga magulang ni Jose. Gayunpaman, hindi naging madali ang lahat. Sobrang dami niyang stress na nararanasan. Ang tsismis sa kanya, ang pagbubuntis, pakikisama sa pamilya ni Jose, at pati na rin ang panghihinayang niya na sana ay nakagraduate na siya. Bilisan mo na, Alma. Pumili ka na ng damit para sa anak natin. Nakangiting sabi ni Jose. Pero wala roon ang atensyon niya. Nasa mga estudyanteng naglalakad sa palengke ang kanyang paningin. Mukhang araw ng graduation sa malapit na school doon. Nang makita niyang isang estudyante na maraming medal, mas lalo lang tila nadurog ang kanyang puso. Alma! Mahinang tawag sa kanya ni Jose. Lumingon naman siya rito. Pasensya na, napabuntong hininga ito. Hanggang ngayon, nanghihinayang ka pa rin. Napailing naman si Alma. Habang buhay akong manghihinayang, ano bang gusto mong mangyari, Jose? Gusto mo bang hanggang dito na lang tayo? Nakikitira sa pamilya mo? Wala ka bang kahit na anong plano? Kumunot ang noo ni Jose. May plano naman ako Ayos na rin naman ang kita ko sa factory. Kaunting tiis na lang kapag nakapanganak ka at medyo nakapag-adjust na tayo. Bubukod na tayo dahil pabigat na rin naman ako kina nanay at tatay. Basta maghintay ka lang. Saka huwag mo na nga sabing isipin pa ang pag-aaral mo. May anak ka na. Pamilya na tayo. Eto na lang ang pagtuunan mo ng pansin at hindi ang pag-aaral na yan. Nanay ka na kaya ituon mo ng atensyon mo sa anak natin. Hindi na siya muling nagsalita pa. Ayaw ni Alma na humaba pa ang diskusyon. Wala na rin naman siyang magagawa. Simula nang mabuntis at itakwil ng mga magulang, parang nawala na siya ng boses. Ang buhay ni Alma parang inaasa niya na lang sa mga gagawin ni Jose sa kanilang dalawa. Lumipas ang mga taon, nakayanan na rin naman nila ni Jose. Sa maraming pagtitiis, nakakapag-adjust na sila sa buhay na mayroon sila. Nagkaroon sila ng sariling lupa, pero rights lang. Gayunpaman, masaya pa rin sila dahil mas okay na yon kaysa mangupahan.
ang pamilya nila mas lalong lumaki at naging 3 na ang kanilang anak. Sa mga lumipas na taon, nakakausap na naman ulit ni Alma ang mga magulang at mga kapatid. Subalit alam niyang may hinalakit ang mga ito. Bukod doon, palagi pa siyang kinukumpara sa 2 niyang kapatid na nakatapos na sa pag-aaral. Maayos ng buhay at hindi katulad niyang taong bahay lang at nag-aalaga ng kanyang mga anak at umaasa sa asawa. "Mama, saan po tayo pupunta?" Tanong ni Tanya sa kanya habang iniipitan niya. Sumagot naman agad si Alma. "Punta tayo sa lola at lola ninyo. Nandoon din kasi ang mga tita nyo. Hihingi tayo ng pasalubong kasi itong si Tita Angge mo, galing sa Hong Kong. Maraming pasalubong na dala yon." Tinapos ni Alma ang pag-ipit sa buhok ni Tanya. "Sige na, tawagin mo ng mga kapatid mo. Sila naman ang bibihisan ko." Sumunod naman agad si Tanya. Pagkatapos niyang maayusan sina Kiko at Irene, siya naman ang nag-ayos. Sila lang mag-iina ang pupunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Wala si Jose dahil nasa trabaho pa ito. Sa tuwing pumupunta si Alma sa bahay ng mga magulang, natutuwa siya dahil pakiramdam niya, tinatanggap na siyang muli roon. Kahit na malamig ang trato ng mga magulang sa kanya, ayos lang. Alam niya rin naman kasi na mabigat din ang mga ginawa niyang desisyon sa buhay noon. "Talaga, Angge? Maghahanda para sa golden anniversary ni nanay at tatay?" Tanong ni Alma sa kanyang kapatid. Tumango naman ito. "Oo ate, gusto kasi namin ni Emily na maparanas kina nanay at tatay na parang ikasal ulit pero sa simbahan na. Hindi rin naman kasi sila nakaranas ng bonggang wedding, yung may reception ba. Simple lang pero may party pa rin." Hindi na siya muling nakapagsalita. Tahimik na nakaupo si Alma sa sala at tinitingnan-tingnan ng mga anak niyang nakikipaglaro sa mga pinsan nito. Nakinig lang siya sa boses ng mga kapatid na may halong excitement. Pinag-uusapan na ng mga ito ang mga plano para sa gaganaping ika-50 anibersaryo ng kasal ng kanilang mga magulang. Hindi niya magawang magsalita dahil parang wala naman siyang maiaambag doon. "Maghanap din siguro tayo dapat ng photographer para naman mas dama nila. Wala na rin naman kasi tayong oras noon para kumuha ng mga larawan para sa kanila," sabi ni Emily at napapangiti pa habang naglilista. "Isang beses lang sa buhay nila, gawin nating espesyal para kina nanay at tatay." "Ay nako, mag-rent din tayo ng lugar kasi wala naman masyadong space dito," saad naman ni Angge. Bahagyang hindi mapakali si Alma habang nakikinig. Nais niyang mag-ambag ngunit ang kanyang asawang si Jose nagtatrabaho lang ng mahahabang oras sa pabrika at ang perang mayroon sila halos sapat lang para sa mga bayarin nilang buong pamilya. Lahat ng sinasabi ng kanyang mga kapatid, hindi kaya ng budget ni Alma. "Ate Alma, ikaw na siguro sa cake?" sabi ni Angge sa kanya. "Kami nang bahala ni Emily sa lahat. Basta sa cake, ikaw na lang para may ambag ka rin naman ate." Hindi na magawang tumanggi pa ni Alma. "Cake? Oo," nagpatuloy pa si Emily. "Alam naman namin na hikahuskay sa buhay ng asawa mo kaya hindi na namin kayo pipilitin. Magkano lang naman ang cake? Kaya nyo na yun siguro?" Bago pa makapagprotesta si Alma, sumingit na si Angge. "Cake lang sa'yo ate Alma at maliit lang itong gastos kumpara sa lahat ng ibang mga plano natin. Asahan namin yan ate ha?" Parang may umigting na buhol sa dibdib ni Alma. Gusto niyang mag-ambag na magbigay din ng espesyal na bagay sa mga magulang pero alam niya rin naman kung saan lang ang kaya nila. Pero mukhang hindi kakayanin ng kanilang budget. Kaya lang, hindi niya alam kung papaanong tatanggihan. Umaasa na agad ang kanyang mga kapatid na yon ang magiging ambag niya at gusto nilang 3 na gawing memorable ang okasyon para sa kanilang mga magulang. Napalunok si Alma. "Sige, ako nang bibili ng cake." Kaya nang makauwi, naghanap agad siya ng tiyempo para sabihin kay Jose. Gusto niya rin na sabihin dito na hindi mainit ang ulo para naman mapagbigyan siya. Jose, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Naipangako ko sa mga kapatid ko na ako ang bibili ng cake para sa anniversary ni nanay at tatay. Maghahanda kasi sila para sa mga magulang namin. Pero hindi ko alam kung mayroon tayong sapat na pera para dito. Sa tingin mo ba may extra budget tayo para sa cake? Napatingin ang pagod na mukha ni Jose sa kanya. "Alma, wala tayong extra na pera para sa cake. Alam mo naman siguro ang sitwasyon. Hirap na tayo ngayon lalo na't malapit na rin magpasukan ng mga bata. Hayaan mo ng mga kapatid mo ang gumastos para dyan. Silang may pera. Hayaan mo silang magbayad ng lahat." Tila bumagsak ang puso ni Alma.
Nais niya sanang kahit minsan lang may maiambag siya sa kanyang pamilya. Ngunit ang mga salita ni Jose ay tumama sa kanya. Tama naman ang asawa niya. Matagal na nilang pinapasan ang hirap ng buhay at hindi na tama na maghanap pa siya ng higit pa kapag sila'y kulang na. Pero kahit kaunti lang, Jose, bahagya pang pilit ni Alma. Alma, wag mo na nga akong kulitin. Naiinis na sabi ni Jose. Marami na tayong problema. Huwag mong ipilit na humingi sa akin ng ganyan. Hayaan mo silang asikasuhin yon. Tayo na lang. Siguraduhin natin nandyan tayo para kina nanay at tatay. Ayos lang yon. Ano ba namang aasahan nila sa atin alam nilang hikaos tayo sa buhay. Tumango si Alma ng tahimik. Alam niyang hindi niya na mapipilit pa si Jose. Pero nagbitiw na siya ng mga salita sa mga kapatid, kaya gagawa na lang siya ng paraan. Kaya naman, naghanap siya ng kung ano-anong sideline. Naglilinis, nagiging labandera at tagawalis ng kalsada. Lahat ng perang kinikita niya, iniipon niya para sa maganda at malaking cake na maibibigay niya sa kanyang mga magulang. Hindi siya pinapayagan magtrabaho ni Jose. Ang usapan kasi nila na sa bahay lang siya lalo na't maliliit pa ang mga anak nila. Kailangan niyang tutukan sa pag-aalaga. Hindi niya sinabi kay Jose dahil alam ni Alma na pag-aawayan lang nila iyon. Pero hindi niya rin talaga maitatago ng mahaba, lalo na kung may nangyaring hindi maganda kay Kiko. Alma, yung anak mo! Nahulog sa hagdan! Tumama yung noo sa hagdan, bilisan mo't duguan na! Humahangos na sabi ng kanyang kapitbahay. Nabitiwan niya agad ang walis at mabilis na tumakbo pa uwi. Labis ang pag-aalala at takot na kanyang nararamdaman. Nang makauwi, para siyang tinakasan ng kulay nang makita si Kiko na umiiyak at may dugo sa noo. Ayaw tumigil ng pagdurugo, Alma. Malalim ang sugat ng bata. Saad pa ng babaeng pumipigil sa sugat nito. Diyos ko! Lumapit agad si Alma at tiningnan ang noo ng kanyang anak. Patawag ng tricycle, dadalhin ko sa ospital. Dahil sa nangyari, tinawagan niya ang kanyang asawa. Nalaman nito ang mga pinagagagawa niya. Nagamit ni Alma ang naipong pera dahil sa pagpapagamot kay Kiko. Nang araw din naman na yon, nakauwi na rin sila sa bahay. Gayunpaman, hindi niya kayang harapin ang galit ng kanyang asawa na iniisip na isa siyang pabayang ina. Nakatagilid si Alma sa gilid ng kama. Labis ang kaba na kanyang nararamdaman. Pabagsak na sinara ni Jose ang pinto. Alam niyang galit ang kanyang asawa. Lumihis ang mga mata ni Jose patungo sa kanya, malamig at puno ng akusasyon. So, nagtatrabaho ka? Ni wala ka man lang nabanggit sa akin. Anong klase kang asawa, Alma? Pasensya na, sabi niya at hindi makatingin ng diretso sa asawa. Nagtatrabaho ako para makapag-ipon ng pera. Hindi makapaniwala ang ekspresyon ni Jose. Para saan, Alma? Ako na nga nagtatrabaho, di ba? Napag-usapan natin to. Bakit ka nagtatrabaho tuwing aalis ako? Hindi ko maintindihan. Hindi agad nakasagot si Alma pero inipo niya ang lakas ng loob para magsalita. Para sa mga magulang ko, nabanggit ko na naman to sa'yo noon. Malapit ng anniversary nila at gusto ko silang bigyan ng cake kasi yun ang pinag-usapan namin ng mga kapatid ko na magiging ambag ko. Saka minsan lang yun, kaya gusto ko sanang may gawin para sa kanila. Alam ko wala tayong maraming pera kaya nga nagtatrabaho ako. Kahit alam kong magagalit ka, nagtrabaho ako. Hindi ako nagagalit na nagtrabaho ka. Hindi naman kita pinagbabawalan. Ang akin lang, wag muna dahil mga bata pang mga anak natin. Mas maganda na nandito ka at nagbabantay sa kanila. Tingnan mo nangyari ngayon kay Kiko. Ang mga batang ganyan dapat binabantayan. Hindi dapat basta iniiwan kung kani-kaninong bahay. Hinawakan ni Alma ang dulo ng kanyang damit. Pasensya na. Hindi ko naman gustong nangyari. Hindi ko naman gustong mapahamak si Kiko. Napailing si Jose at nagbihis na. Mahirap tayo, Alma. Halos wala tayong sapat para ipakain sa mga anak natin. Hindi kita pinagtatrabaho dahil wala nga mag-aalaga sa mga anak natin. Hindi pwedeng wala tayong dalawa dahil wala naman tayong ibang maaasahan. Saka na pag-usapan na natin na huwag mong pilitin. Pero gusto mo pa rin na magpakitang gilas sa mga magulang mo. Tumataas ang boses ni Jose at isang galit na umuusbong sa bawat salita. Akala mo ba may pakialam sila? Wala silang pakialam. Matagal na silang disappointed sa'yo. Kahit napatawad ka nila, ganun pa rin ang tingin nila sa'yo. Wala silang pakialam sa kung anong meron tayo ngayon. Kasi, ano ba namang may pagmamayabang nating dalawa? Itong buhay natin,
Pero katulad ka ng mga magulang mo na hindi makatanggap ng sitwasyon natin ngayon. Namuo ang mga luha ni Alma. Nasampal na naman siya ng kanyang asawa ng katotohanan. Lagi niyang nais na magawa ang isang bagay para sa kanyang mga magulang, lalo na pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ng mga ito para sa kanya na sinayang niya lang noon. Ngunit sa halip na maunawaan siya, hindi naman gawin ni Jose ang mga nararamdaman niyang pagkadismaya at panghihinayang sa sarili. Ginawa na siya nitong bilanggo sa buhay na iyon. Huwag mong isipin yan. Mayroon ka ng sapat na problema dito. Huwag ka na magdagdag ng bago pang problema sa buhay natin. Naiinis na sabi ni Jose sa kanya. At tumigil ka na sa paggawa ng mabubuting bagay para dyan sa mga magulang mo na hindi ka naman nakikita kahit kailan. Wala ka nang mapapatunayan sa kanila dahil matagal nang natapos ang lahat ng yon. Tumulo ang mga luha ni Alma pero mabilis niyang pinunasan ng mga yon. Ayaw niyang umiyak sa harap ni Jose, ngunit matindi ang bigat ng mga salitang binitiwan nito sa kanya. May emosyon sa kanyang dibdib na gustong-gusto na lang sumabog sa anumang oras. Magaling lang talaga siyang magpigil. Hindi ka katulad ng mga kapatid mo. Lahat sila may pinag-aralan, may magagandang trabaho at maayos ang buhay nila. Pero tingnan mo tayo. Factory worker lang ako. Hindi ka nakapagtapos ng high school, nabuntis ka ng maaga. At ngayon, nandito tayo sa pamilyang tong niraraos lang nating mabuhay. At nandyan ka pa, nagtatrabaho para lang mabili ang cake ng mga magulang mo sa anniversary nila. Huwag ka nang magyabang dahil wala naman tayong maipagyayabang. Hayaan mo na sila ron. Hindi ka katulad nila. At hindi ka na magiging katulad pa nila. Huli na ang lahat para sa'yo. Kaya magnanay ka na lang sa mga anak natin. Puno ng hinanakit na tinignan niya si Jose. Parang martilyo ang mga salita nito na pinupukpok ang kanyang puso hanggang sa mawasak. Hindi na kayang pigilan ni Alma ang mga luha. Dumaloy ang mga yon sa mga pisngi niya ng sunod-sunod. Grabe ka naman magsalita. Oo, may mga panghihinayang ako dahil may mga mali akong desisyon na nagawa noon. Pero hindi na ba talaga pwedeng mangarap? Hindi na ba talaga pwedeng bumawi sa isang pagkakamaling ginawa ko noon? Garal-galang boses na sabi ni Alma. Mas bumaha ang inis sa mukha ni Jose. Anong sinasabi mo na pagkakamali ng pamilya natin? Hindi ko sinasabing pagkakamali, Jose. Halos hindi niya na makita ang kanyang asawa dahil sa mga luha niyang sunod-sunod na pumapatak. Ang akin lang, ginawa mong ganito ang buhay ko. Binaba mo lahat ng pag-asa ko. Simula nang magkaroon tayo ng anak at naging asawa kita, palagi mong inaasahan na iikot ang mundo ko sa pamilya natin. Dahil yun naman talagang dapat. Galit na sigaw ni Jose. Nanay ka na. Asawa na kita kaya tigilan mo na ang panghihinayang sa nakaraan mo. Akala mo ba hindi ako nasasaktan? Sa tuwing nanghihinayang ka, nadidismaya, palagi na lang nasa tono mo na parang ako lang ang may kasalanan sa lahat kung bakit ganyan ang buhay mo. Pero hindi mo ba naisip na may pagkakamali ka rin? Kung talagang may panindigan ka sa pag-aaral noon, kahit anong pilit ko, hindi ka pa rin bibigay. Kaya ngayong iisang pamilya na tayo, huwag mong isisi sa akin na parang ako lang ang nagkamali. Dahil nagkamali ka rin. Mas lalo siyang naiyak sa mga sinabi ni Jose. Yun ang nararamdaman ni Alma dahil yun naman talaga ang totoo. Mga iniisip niya lang sa mga nagdaang taon, giniit lang sa kanya ni Jose. Yun ang dahilan kung bakit ko ginagawa to, Jose. Nanghihinang sabi ni Alma. Yun ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap na magpapansin sa kanila dahil pakiramdam ko binigo ko sila. Hindi ako ang anak na inaasahan nila. Nabuntis ako ng maaga. Hindi ko natapos ang high school at ngayon, gusto ko lang makagawa ng maganda sa paningin nila. Hindi mo naman kasi alam ang pakiramdam na lagi akong kinukumpara sa mga kapatid ko. Hindi na nila ako kayang ipagmalaki. Gusto ko lang na maintindihan mo. Kailangan kong maintindihan mo. Pero sa halip, pinaparamdam mo sa akin na wala akong halaga. Pinaparamdam mo sa akin na lahat ng ginagawa ko ay mali. Pinunasan ni Alma ang mga luha. Sige na. Sasabihin ko na lang sa mga kapatid ko na hindi ko kayang mag-ambag sa balak nilang party sa mga magulang ko. Hindi na lang din kami pupunta ng mga bata ron. Pasensya na, hindi ko ginustong mangyari kay Kiko yon. Nagsisisi naman din ako dahil naging pabaya ako. Nalingat lang ako saglit, may nangyari na. Humiga na si Alma at tumalikod sa kanyang asawa. Ayaw niya nang makipagtalo pa. Nararamdaman niya pa rin ang galit nito at pinipilit niyang intindihin si Jose. Nagagalit ito dahil may nangyaring masama sa kanilang anak na si Kiko.
Alam niyang nagtitiis ito na ito lang ang nagtatrabaho para sa kanila dahil alam na walang magbabantay sa mga bata. Siyang inaasahan pero binigo niya naman si Jose. Okay lang ate, kahit wala kang ambag, pumunta ka na lang. Anniversary to ng mga magulang natin kaya dapat kumpleto. Saad ni Angge sa kanya. Saka hahanapin nilang mga apo nila. Ako nang bahala. Kami nang bahala ni Emily kahit wala ka nang ilabas masyado. Napapuntong hininga na lang si Alma. Sige, kahit ako na lang ang mamahala sa pagluluto. Ayos lang sa akin. Gusto ko lang talaga na may maitulong. Wala kasi talaga kaming pera ngayon tapos may nangyari pang masama kay Kiko kaya naisubod namin sa ospital nung isang araw. Pagka-uwi ni Alma, inabala niya na lang ang sarili sa mga gawaing bahay. Tinulungan niyang mga anak sa assignments ng mga ito. Okay naman sina Kiko at Irene. Gayunpaman, napapansin niyang mahina ang utak ng panganay niyang si Tanya. Masyadong walang focus at hindi makaintindi ng maayos. Tanya, grade 4 ka na. Bakit hindi ka pa rin makabasa ng diretso sa Filipino? Tanong ni Alma sa anak niya. Hindi ka ba nakikinig sa mga teacher mo sa school? Partida, Filipino pa yan. Paano pa kung English? Mahalagang bihasa ka sa pagbabasa dahil dyan ka mas maraming matututunan. Nakatayo si Alma sa kusina, nakahalukip-kip habang pinagmamasdan ng anak niyang nakaupo sa harap ng lamesa. Nag-aaral naman si Tanya pero nakikita niyang madalas talaga itong madistract. Nakikinig ka ba talaga? Tanong ni Alma at ang boses ay may halong inis at binalikan na ang kanyang mga tikluping damit. Mabilis na itinaas ni Alma ang mga mata mula sa kanya. Opo mama, nakikinig naman po ako. Kung ganon, bakit? Tanong ni Alma at ang boses ay tumaas ng kaunti. Nahihirapan ka pa rin magbasa ng maayos. Nasa grade 4 ka na, Tanya. Mahalaga na marunong kang magbasa para makausad ka sa mga aralin mo. Hindi yang ganyan. Malalim na huminga si Tanya. Hindi ko po kasi alam, Mama. Nahihirapan lang po talaga ako. Sinusubukan ko po pero parang hindi ko po matandaan ng mga salita tapos parang magulo lahat. Ramdam na ramdam ni Alma ang pagkadismaya. Anong magulo? Aaralin mo na lang lahat yan, Tanya. Ang sabihin mo, tamad ka lang mag-aral. Hindi ka na bata. Grade 4 ka na. Dapat mabilis ka nang magbasa. Daig ka pa ni Kiko na mabilis nang magbasa, grade 2 pa lang yon. Bahagyang napayoko ang kanyang anak. Sinusubukan ko naman po, Mama. Hindi naman po ako tamad mag-aral. Anong hindi? Tamad ka? Dahil kung masipag ka, sana hindi ka ganyan magbasa. Naiinis na saad ni Alma. Hindi ka kasi nagsusumikap eh. Nakikita ko parang wala lang sa'yo ang pag-aaral mo. Lahat ng oras mo, nilalamon mo sa paglalaro, panonood ng TV, at daldal ka rin siguro ng daldal kapag nasa school. Tamad ka, Tanya. Halos hindi ko nga makitaan ang mga sulat ang mga notebook mo. Hindi mo tinatrato ng seryoso ang mga pag-aaral mo, kaya't nahuhuli ka. Napuno ng luha ang mga mata ni Tanya. Pasensya na po, Mama. Huminga si Alma ng malalim. Wala ka rin kasing disiplina. Ayaw mong magpursige. Tingnan mo ako, Tanya. Alam mo ba, palagi ako nangunguna nun sa klase namin. Consistent first honor ako simula kindergarten. Wala akong ibang inaatupag kundi ang mag-aral. Dapat ikaw din, Tanya. Inaasahan ko na magiging outstanding ka sa klase katulad ko. Mga kapatid mo, ayos lang naman ang grades pero ikaw lang ang hindi. Panganay ka pa naman. Gusto ni Alma na mas magpursige pa ang kanyang anak na mag-aral. Gusto niyang matapos ang tatlo nilang mga anak kahit na anong mangyari. Hindi niya hahayaan na matulad sa kanyang mga ito, kaya kahit alam niyang pressure para sa mga anak, pinilit niya pa rin talaga. Naniniwala kasi siya na bawat bata ay may potensyal na mag-excel sa klase at talagang wala lang focus si Tanya. Pasensya na po, Mama. Bulong ni Tanya at ang boses ay nanginginig. Mas magsisikap pa po ako. Pangako. Saglit na lumambot ang mukha ni Alma, ngunit hindi nawala ang pagkabigo sa kanyang mga mata. Kailangan mong mag-focus. Matalino ka. Alam ko yan. Anak kita. Pero sayang ang potensyal mo. Hindi mo ba nakikita? Mahalaga to. Saka kapag may mga award ka, kapag nagkolehiyo ka, makakatulong yun sa'yo. Hindi na rin masyadong mabigat para sa amin ng tatay mo. Tumango si Tanya. Opo. Muli siyang tumayo ng maayos. Ayokong makarinig pa ng mga palusot, Tanya, ha? Kailangan mong maging mas magaling. Dapat pa nga nangunguna ka sa mga klase mo.
Hindi ko tatanggapin ang anumang kulang. Ayoko ng ganyan. Kailangan mong matuto at para rin naman yan sa'yo. Opo, Mama. Bulong ni Tanya. Gagawin ko po. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Alma sa anak. Sana nga, Tanya. Dahil kung hindi, pagsisisihan mo to balang araw. Ayoko mangyari sa'yo kung ano ang nangyari sa akin noon. Bumalik na si Alma sa gawain. Iniwan si Tanya na nag-iisa sa mesa at nakatitig sa mga libro nito. Hangad niyang magkaroon ng improvement ang kanyang anak. Ayaw niyang mapag-iwanan si Tanya. Nandito na ako! Mahinang sabi ni Jose sa kanya. Lumingon naman siya rito at tumayo. Oh, nakauwi ka na pala. Maghahain na ako para makakain na tayo. Parang tinitimbang ang bawat kilos ni Jose. Hindi niya alam kung bakit. Nagsasandok siya ng ulam nang may iabot itong pera sa kanya. Ibibigay ko na to sa'yo. Saad ni Jose sa kanya. Tinanggap naman ni Alma ang pera pero nagtataka pa rin kung saan ang galing iyon. Kasasahod mo lang nung isang araw ah. Saan galing to? Umutang ka ba? Umiling naman ang kanyang asawa. May hulugan kami ng mga katrabaho ko. Ako ang sumahod ngayon. Ibibigay ko sana sa'yo. Ambag mo para sa anniversary ng magulang mo. Nanlaki ang mga mata ni Alma sa gulat. Hindi siya makapaniwala habang tinitingnan ng pera. Ang pinag-aawayan lang nila noong nakaraan, ngayon ay binigyan ng solusyon ni Jose. Sorry na iniisip mo na hindi ko naiintindihan ang nararamdaman mo. Pasensya na talaga. Mahinang sabi sa kanya ni Jose. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya habang pinagmamasdan ang kanyang asawa. Parang sa isang iglap, nawala lahat ng tampo niya rito. Sa isang iglap, muli niyang naalala kung bakit ito ang lalaking minahal niya. Niyakap siya ni Jose. Pasensya na kung napaparating ko sa'yo na parang pinapababa ko ang pagkatao mo. Na binabaliwala ko ang mga nararamdaman mo at ang mga pangarap mo na nawala sa'yo noon. Pasensya na, hindi kita iniisip. Parang mabigat sa kanyang dibdib. Mabuti na lang talaga, gumagawa ng paraan si Jose para masolusyonan ang mga hindi nila pagkakaintindihan. Kaya sa kabila ng mga panghihinayang, nagkakaroon pa rin siya ng munting saya dahil kahit papaano, maswerte naman siya sa lalaki na kanyang pinili. Akala ko hindi kayo makakapagbigay ng ambag, saad ng kanyang kapatid na si Angge. Sumagot naman si Alma at nagsimula na sa paghahalo ng fruit salad. Gumawa ng paraan itong si Jose. Nakakahiya naman na wala kaming ambag kaya gumawa na rin talaga kami ng paraan. Marahan na lang tumango si Angge. Nagpatuloy naman siya sa pagluluto sa kusina. Masaya siya na kahit papaano, may nagawa naman siya para sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, may mga pagkakataon pa rin talaga na lahat ng mga mali niyang desisyon noon, binabalik-balikan pa rin talaga si Alma. Ganda naman ang mga buhay nitong sina Angge at Emily, mga magagandang trabaho, tapos swerte rin sa mga asawa. Tingnan mo nga't nabigyan ng bonggang party ang mag-asawa. Saad ng isang bisita nila. Yung panganay, kumusta naman? Tanong ng kausap nito. Nagkibit balikat ang ginang. Ewan ko ron, balita ako ron. Hindi ba tinakwil nga? Nabuntis ba naman? Sayang, ang talino pa naman nun si Alma. Pero nagpabuntis lang ng maaga. Hindi ba nga balitang-balita na sinunog nga raw ni Matilda ang mga gamit ni Alma noon sa sobrang galit dun sa anak? Sobrang galit na galit. Nakikita ko si Alma dito kanina, pero ewan ko kung maayos na bang relasyon niya sa mga magulang. Ang alam ko kasi parang mga apo lang yata ang kinakausap. Yung asawa ngayon ni Alma, hindi masyadong tanggap ng pamilya. Kaya kapag may mga pagtitipon na ganito, hindi nga masyadong pumupunta kasi wala namang pumapansin. Napabuntong hininga si Alma at umalis na lang sa parteng iyon. Hindi nga gaanong tanggap ang kanyang asawa. Ayaw na rin namang makipagplastika ni Jose, kaya mas pinipili na lang nito na magtrabaho o manatili sa bahay kapag may mga ganoong pagtitipon. Minsan, gustong sabihin ni Alma sa kanyang mga magulang na kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, proud naman siyang naging asawa niya si Jose. Kahit nabuntis siya ng maaga, hindi siya pinabayaan at iniwan ito. Gayunpaman, ang isang pagkakamali niya noon, yun na talaga ang mananatiling nakatatak sa utak ng mga ito. Pagkalabas niya sa bahay, sumalubong sa kanya si Angge. Halika, sumama ka sa akin. Dumating yung kaibigan ni nanay, ipapakilala ko sa'yo. Inayos niya muna ang kanyang buhok at tumango. Sige, susunod ako. Pumunta siya sa lumang bahay ng mga magulang niya.
Nasa loob kasi ng bagong bahay ang handaan, pero kapag may mas mahalagang bisita, sa lumang bahay tinatanggap para hindi siksikan. "Eto palang mga anak mo?" sabi ng bisita ng kanyang ina. Ngiti-ngiti naman ito at hinila sina Angge at Emily. "Oo, itong mga to, mga anak ko. Itong si Angge, nag-abroad, pagkatapos ay nasa abroad din ang asawa. Ito namang si Emily, teacher na at nakapangasawa ng seaman. Ang swerte ko nga sa mga ito, sobrang sisipag. Tapos inaalagaan pa kami ng asawa ko ngayon. Binabalik na nila lahat ng paghihirap namin." Hinintay ni Alma na tawagin siya ng kanyang ina pero hindi nito ginawa. Hanggang sa humaba ng usapan, hindi na siya ipinakilala pa. Masama ang loob niya pero para saan ba ang damdaming iyon? Wala naman talagang maipagmamalaki sa kanya. Nakakahiya siyang ipakilala sa ibang tao. Hindi siya ang klase ng anak na kayang ipagyabang ng kanyang mga magulang. Eto naman, sino to? Kanino ba itong anak?" Pagtukoy sa kanya ng bisita ng mga magulang niya. Umawang ang bibig ni Alma, hindi kayang sagutin ang tanong na iyon. Ngumiti si Angge at hinawakan ng kanyang likod. "Ate po namin siya, tita. Si Ate Alma po, masipag po yan saka mabait." Tumango naman ang bisita nila. "Akala ko dalawa lang, may isa pa pala dito, Matilda. Nakalimutan mo tong panganay mo." Napangiwi naman ang kanyang ina at dinala sa ibang topic ang bisita. Nagkatinginan sila ni Angge. Alam niyang ramdam nito ang pagtrato ng kanyang ina. Tipid na lang siyang umiti at umalis doon. Hindi naman siya kailangan doon. Kapag nanatili pa si Alma, mas lalo lang mapapahiya ang sarili niya. Napagod ka? Tanong ni Jose pagka-uwi nilang mag-iina. Marahan naman siyang tumango. "Oo, pero masaya naman." Pilit niyang itinago ang mga nararamdaman niya kanina. Ang dami niyang naririnig pero sinasarili niya lang iyon. Kapag nagkwento pa siya kay Jose, hindi niya na naman mapipigilang madismay at manghinayang. Baka umabot na naman sa hindi nila pagkakaunawaan ng kanyang asawa. "Masaya ako na masaya kayo." Nakangiting sabi ng kanyang asawa na nakuha pang imasahe ang kanyang kamay kahit pagod din naman ito sa trabaho. "Marami ka sigurong ginawa. Kita sa mukha mo parang sobrang iniinda mo ang pagod." "Minsan ba naiisip mo na sana tanggap tayo ng mga magulang natin?" Hindi na napigilan ni Alma na magtanong. Mas naging marahan ang paghilot ni Jose sa kanyang kamay. "Maraming nangyari dati, kaya hindi ko na inaasahang tanggapin nila ako para sa'yo. Ang mahalaga lang sa akin, matanggap nila ang mga apo nila at pati na rin ikaw. Alam kong mahalaga sa'yo na makuha ang kapatawaran ng mga magulang mo. Sa akin, okay lang ako. Kahit na laitin pa ako ng mga magulang mo, hindi ako maapektuhan doon. Kasi totoo naman, di ba? Sinira ko ang future mo." "Sinira natin." Pagtatama ni Alma. "Pareho tayo nagdesisyon na maging tayo noon, Jose. Sorry ha. Sorry din kung huli ko nang sasabihin sa'yo to. Siguro kasi nang bago-bago pa tayong nagsasama, isip bata pa ako at sarili ko lang ang iniisip ko. Pero habang tumatagal, mas lalo kong napapagtanto na tama ka nga. Pareho tayong nagdesisyon. Lahat ng mga nangyayari sa atin, deserve natin pareho. May pagsisisi pero ano pa bang magagawa ng pagsisisi? Ito ng buhay natin. Kaya sa mga nagdaang taon, sinubukan kong tanggapin para na rin sa mga anak natin." Namungay ang mga mata ni Jose at marahang hinaplos ang kanyang kamay. "Naintindihan ko. Bata ka pa nun. Napo-frustrate ako sa'yo na puro away tayo sa mga unang taon ng pagsasama natin. Naiinis ako sa'yo pero mahal kita kaya kahit ganyan ang ugali mo, nagtitiis ako. Hindi tayo perpekto pareho. Marami rin tayong mga ugaling nakakainis sa isa't isa. Pero araw-araw ko pa rin na pinipiling intindihin ka. Mahalin ka." Namuo ang mga luha ni Alma. Kapag may mga ganoon silang pag-uusap ni Jose, bahagyang napapanatag ang kanyang puso kahit parang sobrang hirap ng lahat. Minsan, kapag tinitingnan niya ang mga anak niyang bata pa lang, hindi alam ni Alma kung saan sila huhugot ng lakas ng loob para palakihin ang mga ito isa-isa. Paano nila ibibigay ang pagkakataon na pinili nila ni Jose na sayangin noon? Subalit sa isip ni Alma, ano man ang mangyari sa mga anak nila ni Jose, tatanggapin niya na lang. Hindi siya magiging katulad ng kanyang ina na hindi bibigyan ng pagkakataon ng mga anak sa oras na magkamali. Gayunpaman, may mga pagkakataon talaga siguro na lulunukin niya na lang ang kanyang mga sinasabi. "Tanya,
Ano ba naman to? 0 na naman? Hindi makapaniwalang tanong ni Alma. Ano to? Kahit hula, hindi ka pa rin tumama? Tanya, periodical exam to. Paano kung bumagsak ka? Gusto mo bang bumalik sa pag-aaral mo? Sa isang taon grade 4 ka ulit? Ha? Kapag may palakol ka na namang grades, mahabang pakiusapan na naman sa teachers mo. Tiningnan ni Alma ang score ni Tanya sa exam. Nag-review naman ang anak niya kagabi. Tinuturuan niya rin naman ito kahit papaano, pero parang wala talaga itong natatandaan. Sobrang hinang mag-pick up sa mga bagay-bagay. Kahit simpleng gawain, hirap din itong gawin. Hindi nga kaya ni Tanya na bumili ng marami sa tindahan. Kapag dumarami na ang mga pinapabili niya, nalilito na ito at hindi kompleto ang dala. Dinaig pa si Tanya ng mga nakababata nitong kapatid. Mag-aral ka dyan. Seryosong saad ni Alma sa kanyang anak. Hindi ka aalis dyan hanggat hindi ka natututo. Hanggat hindi mo na memorize. Ang simple-simple ng mga aralin mo, hindi mo pa magawa. Hindi ka maglalaro sa labas. Dyan ka lang. Maghapon kang mag-aral. Tumayo na si Alma at inis na tinuloy ang kanyang mga labada. Nagiging abala na kasi siya kahit nasa bahay lang. Tumatanggap siya ng mga labada para dagdag kita na rin. Iyon ang trabahong magagawa niya para kahit papaano, mabantayan pa rin ni Alma ang kanyang mga anak. Dapat ayusin mo yan. Kapag tumayo ka dyan, lagot ka sa akin. Bulalas pa ni Alma at tinanaw ang anak niya mula sa loob. Mabilis na nagpunas ng mga luha si Tanya. Opo. Bahagyang umusbong ang kirot sa kanyang puso. Hindi niya naman gustong paiyakin ng anak niya. Pero minsan talaga, kapag hindi pinagalitan ni Alma, lalong hindi magseseryoso sa pag-aaral. Ayaw niyang matulad ang anak niya sa kanya. Gusto niyang makapagtapos ang 3 anak nila ni Jose para balang araw may maipagmamalaki ang mga ito sa sarili. Anong nasa isip mo, Alma? Tanong ni Jose nang nakahiga na sila sa kama. Parang ang lalim ng iniisip mo. May problema ba? Nag-aatubili si Alma bago sumagot at may halong pagkainis ang boses. Si Tanya, ang grado niya, patuloy na bumabagsak. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Jose. Mahihirapan niya at baka bumalik pa sa grade niya ngayon. Malaki na, hirap pa rin bumasa. Mahirap bumasa kaya mahirap makamemorize ng mga inaaral. Kahit anong turo ko rin, hindi na magawang maalala. Tuwing tinitingnan ko ang mga homework niya, parang hindi niya ginagawa ng maayos. Hindi man lang nag-i-effort. Palagi siyang distracted at parang hindi niya kayang seryosohin ang school. Yun na nga lang ang may bibigay natin sa kanila, hindi niya pa ayusin. Pinagpag ni Jose ang kanilang mga unan. Alma, alam kong gusto mo ang pinakamabuti para kay Tanya. Pero sa tingin ko, binibigyan mo siya ng sobrang pressure. Bata pa siya, kailangan niyang maglaro at magsaya. Hindi siya dapat laging nakatutok sa kanyang mga aralin. Normal lang para sa mga bata na maging distracted, na mas interesado sa mga laro at mga kaibigan kaysa sa homework. Huminga ng malalim si Alma. Hindi ko siya pinipigilang maging bata, Jose. Gusto ko siyang magsaya pero kailangan niyang matutong mag-balance ng oras niya. Ang pag-aaral ay isang pribilehiyo at mukhang hindi niya nauunawaan yon. Hindi lahat ng bata ay may pagkakataong mag-aral at ang pagkakataon na mayroon siya, isang bagay na dapat niyang pahalagahan. Pero hindi niya naman siniseryoso. Kapag naman tinuruan ko sa maghapon, mas lalong hindi nakikinig. Napabuntong hininga si Jose. Pero Alma, bata pa siya. Marami pang oras para matutunan niyang lahat ng yan. Hindi mo siya pwedeng piliting matutunan ng mabilis ang lahat. Hindi naman sa isang pitik lang magbabago na agad ang performance niya sa school. Kailangan ng mga bata ng oras para maging bata. Natututo sila sa sarili nilang ritmo. Hindi lahat ng bata magkakapareho ng face sa paglaki. Humiga na si Alma at hinarap ang kanyang asawa na yumakap agad sa kanya. Hindi ko siya pinipilit na matutunan lahat ng mabilis, Jose. Pero siguro nga minamadali ko siya. Mag-grade 5 na si Tanya at hanggang ngayon kahit Filipino napakabagal pa. Ang bagal ng reading comprehension. Baka mamaya hindi yan makagraduate sa elementary, kababae pa namang tao. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag habang pinapakinggan siya ng mabuti ni Jose. Gusto ko siyang matutong maging responsable. Matutong mag-focus para sa hinaharap niya. Maintindihan niya naman kasi yan. Subukan mo. Tanungin mo kung anong pangarap. Walang maisagot si Tanya. Samantalang yung ibang bata nangangarap na kahit imposible. Kung hindi niya matutunan kung paano mag-aral, kung paano mag-focus, kung paano magpursige, mahihirapan siya balang araw. Baka pangarap na lang ni Tanya na mag-asawa. Biro naman ni Jose.
Mabilis niya naman itong kinurot. Huwag mong sabihin yan. Tingnan natin kung makakatawa ka pa kapag nabuntis ng maaga yang si Tanya katulad ko. Tawang-tawa si Jose at sumubsob sa kanya. Joke lang. Ayoko rin naman yun. Gusto ko rin na makatapos siya sa pag-aaral. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Gusto ko lang naman na maintindihan niya na kapag magaling siya sa school, mabibigay ng maraming oportunidad para sa kanya. Gusto ko may pagkakataon siya sa future para hindi na siya gaanong mahirapan. Ang mga awards, ang pagkilala, makakatulong yun sa kanya para makapasok sa magandang kolehiyo na gusto niya, para makakita ng mas magandang trabaho. Wala tayong ganoong pagkakataon pero siya mayroon at masasayang kung hindi natin siya sasabihan ngayon. Napabuntong hininga si Jose. Naiintindihan ko, Alma. Alam ko na mahalaga na makatapos ng pag-aaral ang mga anak natin. Pero ayokong magmukhang laging pinipilit siya na wala siyang oras para huminga. Natututo pa siya kung paano mag-adjust. Hayaan mo na muna. Bigyan natin ng space si Tanya para ma-discover niya ang sarili niya. Baka kung magaan ang approach natin, matutunan niyang mag-focus ng kusa. Ikaw din naman kasi, mabilis maubos ang pasensya mo. Pinakinggan na lang ni Alma ang mga sinasabi nito. Baka nga tamang iyon ang gawin nila kay Tanya. Kailangan niya pang habaan ng pasensya lalo na't kailangan ng pag-intindi ng panganay niyang anak. Kahit gusto niyang tutukan si Tanya sa pag-aaral, hindi niya na rin gaanong magawa. Nagtatrabaho na rin kasi siya dahil mas lumalaki na ang gastos ng pamilya. Magkatulong na sila sa paghahanap buhay para sa kanilang mga anak. Ang mga bata, naiiwan niya naman sa mga magulang niya at pinupuntahan niya na lang kapag pauwi na. Kaya walang problema kung walang magbabantay sa mga anak nila. 3 yang magpi-field trip, isasama ba natin lahat? Tanong niya kay Jose nang magkasabay ang mga day off nila. Tumango naman ang kanyang asawa. Oo, kasama lahat. Nag-iipon na rin naman ako para dyan. Minsan lang din naman sa isang taon, kaya isama na natin. Napangiti si Alma. Sige, ako nang bahala sa baon at allowance nila. Ikaw na sa bayad. Naglilista pa si Alma ng mga kailangan nilang bilhin sa bahay nang biglang may tumawag sa kanyang cellphone. Agad niya namang sinagot iyon. Hello? Sino po sila? Tanong ni Alma. Sumagot naman ang caller. Good morning po. Ikaw po ba si Alma Martinez? Nanay po ni Tanya Martinez? Nagkatinginan sila ni Jose bago sumagot. Opo, ako nga po. Sino po ba sila? Ako po ang advisor ni Tanya Martinez. Sagot naman ng teacher nito. Tumawag po kasi ako, may nangyari po rito. Nakaaway po kasi ni Tanya ang mga kaklase niya. Nasa guidance office po sila ngayon. Yung isang batang inaway niya, nasugatan po dahil napatama sa paso ng itinulak ni Tanya. Kailangan po kayo rito, kaya kung mapupuntahan niyo po sana ngayon, puntahan niyo na po para makausap at maayos. Nasapo ni Alma ang kanyang noo. Hindi niya inaasahan ang tawag na yon. Mas lalong hindi niya inaasahan na masasangkot sa ganoong gulo si Tanya. Bakit? Ano raw nangyari? Tanong ni Jose sa kanya. Napabuntong hininga si Alma at agad na kumilos. Halika, magbihis ka na. Samahan mo ako sa school ni Tanya. Nanakit daw ng kaklase. Ano ba namang gulong ginawa ng batang yon? Nagmamadali naman si Jose na nagbihis. Nilabas na rin ito sa eskinita ang kanilang motor. Habang nasa biyahe, iniisip niya kung bakit nasangkot sa ganoong gulo si Tanya. May nasaktan pa, kaya mahirap. Hindi pa man nakakarating sa school, umiinit na agad ang ulo ni Alma. Pagkarating sa school, nakita niya si Tanya na namamagana ang mga mata dahil sa pag-iyak. Agad nilang nilapitan ni Jose ang bata. Tiningnan niya rin ang isang bata na kasama ang ina nito. Napansin niyang may malaking sugat sa braso ang batang babae. Maupo muna kayo, Mr. and Mrs. Martinez. Nandito rin po ang mga magulang ng isa pang bata para maayos po ang gulong ito. Saad ng guidance counselor sa kanila. Umupo sila ni Jose sa upuan. Tiningnan niya si Tanya na napayuko na lang at tumutulo pa rin ang mga luha. Ganito po kasi ang nangyari niyan. Ito pong si Tanya. Tinulak po itong si Raina kaya po nasugatan. Imporma ng guidance counselor sa kanila. Umiling naman agad si Alma. Hindi po nananakit ng walang kahit na anong dahilan ng anak namin. Baka naman po may ginawang hindi maganda itong bata kay Tanya. Nagsalita naman agad ang nanay ni Raina. Ang sabihin mo, bayolente ang anak ninyo. Kahit ano pang nangyari, hindi dapat siya nananakit. Anak kong nasugatan dito. Tingnan nyo nga oh, alagang-alaga kang kutis ng anak ko, tapos susugatan lang ng kung sino. Bumaha ang inis sa mukha ni Alma. Nangangati ang kanyang mga kamay na sabunutan ng ginang. Hinawakan naman siya ni Jose, kaya bahagya siyang kumalma.
Napabuntong hininga ang guidance counselor. Mga misis, please lang po, tumigil po kayo. Nandito po tayong lahat para ayusin ang issue ng dalawang bata. Huwag na po sana tayong dumagdag at palalain pang lahat. Nagpatuloy ang guidance counselor at humarap sa ginang na magulang ni Raina. Ang totoo po talaga, ang anak mo po nagsimula. Tinawag na walang utak itong si Tanya at inaasar ang mababang score sa exam. Napatingin si Alma kay Tanya. Yon ang iniiwasan niya sa kanyang anak. Mahiyain na ito at walang maibuga sa klase. Kapag mahihina ang utak, tampulan talaga ng tukso. Alam ni Alma yon dahil naging estudyante rin naman siya noon. Iba talaga ang tingin ng mga kaklase sa kaklase na mahinang makaintindi. Hindi makasagot sa recitation at palaging nakakakuha ng mababa sa exam. Nagpatuloy ang guidance counselor. Kaya ngayon po, pareho pong may pagkakamali ang mga bata. At sana maayos po natin dito. Since wala naman po kahit isa sa atin na gusto pa itong palakihin pa. Inayos na nga nila ang issue. May mga pinasulat sa dalawang bata at pumirma. Pumirma din silang mga magulang. Pagkatapos nun, naghanda na rin naman sila sa pag-uwi. Nanatili na lang muna sila sa school dahil susunduin pa sina Kiko at Emily. Huwag mo nang bungangaan, Alma. Pakainin mo na muna. Tapos na yon. Hayaan mo na. Sabi ni Jose at ibinigay sa kanya ang binili nitong turon. Nakakainis lang kasi. Hindi ba't ito na nga ang sinasabi ko? Tiningnan niya ng mabuti si Tanya na nakayuko pa rin. Kapag mahina ang utak, kapag walang pinag-aralan, binababa ng ibang tao. Sana naman maintindihan mo na ngayon, Tanya. Kaya mag-aral ka ng mabuti para hindi ka tapak-tapakan ng iba. Bata ka pa, nararanasan mo na yan. Paano pa kaya kapag tumanda ka na? Mas mabigat at mas masakit ang mga yon. Sinaway siya ng kanyang asawa. Alma, tama na. Bata lang si Tanya. Hindi pa naman niya yan maiintindihan. Sa wakas, nagkaroon ng lakas ng loob na tumingin sa kanya si Tanya. Naiintindihan ko naman po. Palagi na lang po talaga nila akong inaasar kasi palagi pong mababa ang grades ko. At hindi mo pa sinabi sa amin. Giit pa ni Alma sa kanyang anak. Naiinis kami na inaasar ka ng mga kaklase mo. Hindi namin gusto na tawagin kang walang utak ng ibang tao. Anak ka namin ni Jose, kaya ipagtatanggol ka namin. Kaya lang, mali pa rin ang ginawa mo kanina. Kung may sinasabi sila sa'yo, umalis ka na lang at lumayo. Huwag na huwag kang mananakit, anak. Ibang usapan na kasi kapag nanakit ka. Marahang tumango si Tanya. Sorry po, promise po. Hindi na po ako mananakit. Mag-aaral na rin po ako ng mas mabuti. Bahagyang napangiti si Alma at nawala na ang inis. Lumapit siya sa kanyang anak at niyakap ito. Wala siyang ibang tanging hangad kundi ang mapabuti ang kalagayan ng mga anak nila ni Jose. Pero sa lahat ng mga hinahangad ni Alma para sa mga bata, makakabuti pa rin ba kung mas matinding kapalit ang hinihingi ng tadhana? Nay, susunduin ko na po ang mga bata. Sabi ni Alma na nagawa pa rin ngumiti sa kabila ng pagod sa trabaho. Nasaan na po sila? Tumayo naman ang nanay niya at tinawag ang mga bata. Maya-may lumabas naman ang mga anak niya dala ang gamit ng mga ito. Sinalubong siya at niyakap isa-isa. Medyo malapit lang naman ang bahay nila, kaya nilalakad na lang nila. Sayang din naman sa pamasahe. Isa pa, hindi pa sila masusundo ng motor ni Jose dahil mas nauuna siyang lumabas sa trabaho. Mama, ako na po magsasaing, sabi sa kanya ni Tanya. Napangiti naman siya at hinayaan ito. Talaga? Ikaw na? Ayusin mo ha, baka mamaya hilaw yan. Umiling naman si Tanya. Hindi po mama, marunong na nga po ako magluto ng ulam. Hindi mo lang po ako hinahayaan sa kusina. Umiling naman si Alma. Hindi kita hinahayaan kasi gusto ko na mag-aral ka lang anak. Ako na ang bahala sa kusina kasi kaya ko pa naman kahit may trabaho ako. Isa pa, gusto ng papa ninyo na luto ko kaya palagi kong pinagbibigyan. Habang nagpapahinga, hinayaan na muna niya si Tanya na kumilos sa kusina. Subalit napatuwid siya sa pag-upo nang makita ang likod ng panganay na anak. Nereregla ka na anak? Tanong ni Alma rito. May dugo na dyan sa shorts mo. Tiningnan naman ito yun sa salamin at bakas ang gulat at takot sa mga mata nito. Mama, bakit po may dugo? Mamamatay na po ba ako? Hindi napigilang tumawa ni Alma. Hindi. Ano ka ba naman? Pinag-aaralan yan sa school, hindi ba? Nereregla ka na. Ang ibig sabihin niyan, dalaga ka na Tanya.
Sige na, magpalit ka na ron. Tuturuan kita maglagay ng napkin. Marahang tumango si Tanya at agad na sumunod. Tinuruan ni Alma ang anak niya kung paano alagaan ang sarili, lalo na ngayong may regla na ito. Hindi niya na rin masyadong pinapayagan na maglaro sa labas dahil nakakahubog na rin naman si Tanya. At kasabay ng mga pagbabagong yon, ang pagbabago rin sa pag-aaral nito. Mama! Nakangiting bungad ni Tanya sa kanya. Tumaas ang mga kilay ni Alma. Bakit? Mukhang excited ah. Anong meron? Pinakita nito ang mga test paper. Mataas po ang mga score na nakuha ko sa exam. Bumaha agad ang tuwa sa mukha ni Alma. Wow! Sa wakas nag-improve ka na anak. Ang galing-galing mo. Ngumiti sa kanya si Tanya at mabilis na tumango. Opo, Mama. Ang totoo po, tinutulungan po ako ni Sir Angelo, yung advisor po namin. Sabi niya po, mahina po ako sa klase kaya tutulungan niya raw po ako na mapataas ang grades ko. Pagkatapos po ng klase, tinuturuan niya po ako na ako lang. One-on-one po kami at mas natututo po ako. Kaya lang, medyo maikli po ang oras, kaya tinatanong po ni Sir Angelo na kung pwede pagkatapos po ng labasan, tumagal pa po ako ng 2 oras sa school. Tumango si Alma at gumuhit ang ngiti sa mga labi. Aba, syempre naman. Mabuti at may kusay ang advisor mo at tinutulungan niya talagang mahihina sa klase. May trabaho na ako kaya hindi kita matutukan pati ang mga kapatid mo. Kaya masaya ako na may nagtuturo ng ganito at hands-on ang advisor mo ngayon. Yung mga dumadaan kasing teacher mo, basta ka nalang pinapasa kahit alam na mabagal ka pang bumasa. Kaya nga po, Mama. Pagsang-ayon naman ni Tanya. Magaling po si Sir Angelo magturo. May tiyaga po siya sa naiintindihan ko. Sabi niya po kasi, kapag hindi po ako maayos sa pag-aaral ko, hindi raw po ako makakagraduate ng grade 6. Gusto ko pong makagraduate, Mama. Gusto ko pong pumasok sa high school. Natatawang hinaplos ni Alma ang buhok ng kanyang anak. Huwag ka mag-alala, Tanya. Makakagraduate ka. May pag-asa pa at mukhang gumaganda naman ang performance mo. Muling tinitigan ni Alma ang mga score ng anak niya sa mga exam. Kapag nagtuloy-tuloy iyon, hindi na siya mag-aalala para kay Tanya. Hindi niya na naman ito pinipressure maging matalino katulad niya at ng mga kapatid nito. Ang gusto lang ni Alma, makausad si Tanya. Matagal niya nang tanggap na hanggang doon lang ang abot ng utak nito. Parang masayang-masaya ka. Pansin ni Jose sa kanyang aura. Napangiti siya lalo at ipinakita ang test papers ni Tanya. Eto kasing si Tanya. Tingnan mo, ang tataas ng score sa exams ngayon. Gumuhit din ang ngiti sa mga labi ni Jose at tinignan isa-isa ang mga papel. Aba, nag-improve na. Sabi ko naman sa'yo, Alma, matututo rin yan. Bigyan lang natin ng panahon at space kung saan siya mas komportableng matuto. Nako, salamat din sa advisor niya ngayon na hands-on talaga. Si Sir Angelo raw. Saad ni Alma sa kanyang asawa. Mabuti nga tinuturuan niya ngayon si Tanya pagkatapos ng klase. Tumututok daw talaga siya sa mga estudyanteng mahihina sa klase. Parang remedial class, ganon. Mabuti na lang din na siyang advisor. Hindi na ako mag-aalala na baka hindi makagraduate ng elementary ang anak natin. Magtiwala ka lang sa anak natin. Kaya yan ni Tanya. Mabagal siya pero nakakausad naman. Sabi pa ni Jose at hinila na siya papunta sa kama. Halika na, magpahinga na tayo. Pagod na ako. Itulog mo na muna yung saya mo. Natawa na lang si Alma. Masyado lang nagagalak ang kanyang puso dahil sa mga pagbabagong nangyayari sa panganay nilang anak. Malaking bagay sa kanya na nag-i-improve na ito sa pag-aaral. Basta sila ni Jose, magtatrabaho sila para kumita ng pera at maibigay ang mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Halika anak, samahan mo muna ako sa palengke. Mamimili tayo. Kapag hindi na nakaabot, baka sa grocery na lang tayo mamili. Sambit ni Alma kay Tanya. Napangiti naman agad ang kanyang anak. Sige po, Mama. Si Tanya lang dapat ang kanyang isasama pero umungot pang 2 niyang anak. Kaya ang ending, silang mag-iina ang pumunta sa palengke. Wala na silang naabutang maganda sa palengke, kaya namili na lang sila sa grocery store. Namili na lang din siya ng kaunting mga dilata at mga pangangailangan sa bahay. Bagong sahod niya naman, kaya mayroon pa siyang pera. Mama, pwede po bang bumili nun? Tanong ng bunso niyang si Emily sa mga drinks at chichirya. Tumango naman siya. Sige na, kumuha na kayo. Tigigisa lang ha? Nagtakbuhan naman ang mga anak ni Alma.
Natawa na lang siya dahil hindi makapili ang mga ito. Kaya sinabihan niya na pwedeng dalawa ang kunin. Marami pa naman siyang extra na pera. Mama, eto po sa akin ha. Nakangiting sabi ni Tanya at inilapag sa basket ang gusto nito. Oo, sige lang anak. Oh, Sir Angelo, hi po! Bulalas ng anak niyang si Tanya. Napalingon naman si Alma sa kinawayan ng kanyang anak. Napangiti siya nang makita si Sir Angelo, ang advisor ni Tanya. Hi, Tanya! Bati ni Sir Angelo sabay halakhak. Nandito rin pala kayo? Tumangon naman si Tanya. Apo sir, namimili po kami kasama si mama saka mga kapatid ko. Napatingin si Alma sa teacher ni Tanya at sa asawa nito. Abalang asawa ni Sir Angelo sa pagkuha ng mga delata, habang abala naman ang guro sa pakikipag-usap kay Tanya. Pakiramdam ni Alma, masyado nang naaabala ng panganay niya ang teacher nito. Kaya naman, hinila niya na si Tanya at inutusan na sundan ang mga kapatid. Sinundan ng tingin ni Sir Angelo si Tanya bago lumingon sa kanya. Nice to meet you, Mrs. Martinez. Binigyan niya naman ito ng isang tipid ng ngiti. Magandang gabi po, Sir Angelo. Nakakwento po kayo sa akin ng anak ko. Sabi niya po, tinuturuan mo po siya. Maraming salamat po talaga. Nakatulong po sa kanyang mga remedial na ginagawa niyo po pagkatapos ng klase. Tumango naman si Sir Angelo. Tungkulin ko talaga yun bilang guro. Ayokong may makagraduate na wala namang alam. Napapansin ko kasi na isa sa mga estudyante ko na mahina sa klase si Tanya. Kaya talagang tinututukan ko. Mas lalong napangiti si Alma. Maraming salamat po talaga. Maya-maya bumalik na rin naman ang kanyang mga anak. Nagpaalam sila kay Sir Angelo at nagpapunch na ng mga bibilhin nila. Para sa kanya, katulad ng pangalan ni Sir Angelo, parang isang anghel na dumating sa buhay ng anak niyang si Tanya. Kung wala ito, hindi mag-i-improve ang pag-aaral nito. Masaya siyang may guro na nakakatulong kay Tanya, kaya labis siyang nagtitiwala sa kakayahan nitong matulungan ang anak nila. Noong una, binabalak pa sana nila ni Jose na kumuha ng private tutor para kay Tanya. Pero dahil kay Sir Angelo, hindi na kailangan at hindi na rin magiging kasama sa budget nila. Gayunpaman, ang lahat ng inakala ni Alma, magiging bangungot pala para sa kanya, para sa kanilang pamilya, at para sa pinakamamahal nilang si Tanya. Nakakapagod naman, usal ni Alma pagka-uwi galing sa trabaho. Tiningnan niya ang bahay. Nasa sala sina Kiko at Emily. Mukhang nasa kwarto naman si Tanya. Malaki na kasi si Tanya kahit maiwan ang mga anak niya sa bahay, hindi na problema. Hindi na kailangang iwanan pa sa mga magulang ni Alma. Oh, bakit wala bang sinain dito? Hindi ba nagsaing ang ate nyo? Nasaan si Tanya? Tanong ni Alma. Sumagot naman si Kiko. Nasa kwarto po, Mama. Simula nga po nang umuwi kami, hindi na po siya lumabas sa kwarto. Tapos habang naglalakad po kami pa uwi, hindi niya po kami hinahawakan ni Emily. Ayaw niya pong magpahawak sa amin. Kumunot ang noo ni Alma. Napatingin siya sa kwarto ng mga bata. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang inaasal ni Tanya. Kaya naman, pumasok siya sa kwarto at tiningnan ng anak niya. Naabutan niya itong nakahiga sa kama, bagong paligo at basa pa ang buhok. Marahan siyang lumapit dito. Anak, ano problema? Bakit nakahiga ka agad? Basang-basa pa ang buhok mo, oh. Malumanay na saad ni Alma rito. Hindi naman sumagot si Tanya at parang sobrang lalim ng iniisip. Mas lalong nag-aalala si Alma, kaya bahagya na siyang yumakap dito. Tanya, anong problema? Pwede kang magsabi kay mama mo. Ano yon? Hindi pa rin sumagot si Tanya at tulala lang. Bahagyang umahon si Alma at pinagmasdan ng kanyang anak. Unti-unti nang bumabaha ang pag-aalala sa dibdib niya. Habang hindi ito sumasagot, mas lalo lang hindi niya maintindihan kung ano-ano ang nangyayari sa kanyang anak. Anak? Bahagyan niya na itong niyugyog. Anak, bakit hindi ka sumasagot? Anong problema? Ano bang nangyayari sa'yo? May nangaasar na naman ba sa'yo? May nangbubuli na naman ba? Sabihin mo sa akin. Marahang humarap sa kanya si Tanya at parang takot na umiling. Wala po. Wala po. Bakit ka ganito? Pinagmasdan niyang mabuti ang mga mata nito. Bakit ka umiiyak? Namumugto ang mga mata mo. Anong nangyari? Nanginginig ang mga labi ni Tanya at takot na takot siyang tiningnan.
Natatakot po ako. Saan? Hinawakan ni Alma ang mga kamay nito. Ano ba? Sumagot ka naman ng maayos. Ano bang nangyayari sa'yo? Napakagatlabi si Tanya at tumulo ang mga luha. Bagsak po ang mga nakuha kong score sa activity po namin kanina. Napabuntong hininga si Alma at pinunasan ang mga luha nito. Yun lang naman pala. Akala ko naman may masama nang nangyari. Natatakot ka ba dahil magagalit ako? Sorry anak na kung dati nagagalit ako kapag mababa ang mga nakukuha mo. Gusto ko lang naman kasi na mag-aral ka at ayoko maging repeater ka, Tanya. Pero hayaan mo na. Nagkamali ka lang naman. Okay lang yan, hindi ako magagalit. Huwag ka nang umiyak ha. Marahang tumango si Tanya. Nagulat na lang siya nang yakapin siya nito ng mahigpit. Ramdam na ramdam ni Alma ang takot ng anak niya. At bahagya siyang nag-aalala. Nag-aalala na baka masyado niyang pinipressure si Tanya noon para maging ganoon ang asal. Marahang hinaplos ni Alma ang buhok ng kanyang anak. Pasensya ka na anak ha. May mga nasabi man ako sa'yo no na tumatak sa utak mo. Pagpasensyahan mo ng mama. Nadadala lang ako minsan ng inis ko sa mga frustration sa buhay. Pero anak, basta makatapos ka lang sa pag-aaral, okay na sa akin. Kahit pasang awa, okay na okay sa amin ng papa mo. Basta makatapos ka lang, yun lang ang mahalaga. Mas lalong umiyak ang anak niya at mas humigpit ang yakap sa kanya. Hindi niya alam kung bakit nagiging emosyonal ng ganoon si Tanya. Tila dinudurog ang kanyang puso. Pakiramdam ni Alma, naging trauma sa anak niya kapag pinapagalitan niya ito noon dahil sa pag-aaral. Umiiyak daw si Tanya kanina? Tanong sa kanya ni Jose. Tumango naman si Alma at nag-aalala pa rin. Oo, iniyakan yung mababang nakuhang scores sa mga gawain nila sa school. Sabi ko okay lang yon. Pakiramdam ko Jose, kasalanan ko. Baka sa tuwing pinapagalitan ko siya dati, yun ang tumatatak sa isip niya. Kaya kapag nagkamali, tila takot na takot siya na magalit ako. Umiling naman si Jose at hinaplos ang kanyang braso. Huwag mong isipin yan. Papunta na sa pagiging teenager ang anak natin. Baka nahihirapan lang sa mga desisyong ginagawa sa buhay. Ganyan talaga ang mga bata ngayon. Kaunting kibot lang, mga sensitive na. Napabuntong hininga si Alma. Sana nga walang ibang problema. Ayokong lumaking may hinanakit sa akin ng kahit na sino sa anak natin. Ako, tinakwil ako ng nanay ko nang magkamali ako. Kaya ngayong may anak na ako, ayokong gawin yan sa kahit na sino sa kanila. Sa mga lumipas na araw, hinayaan niya na lang si Tanya. Baka naguguluhan din ito sa mga emosyon na dapat maramdaman. Gayunpaman, ang mga pagbabagong napapansin ni Alma, hindi lang siya ang nakakapuna. May boyfriend na ba yang si Tanya? Tanong ng kanyang ina. Napasinghap naman si Alma. Wala po. Ano po ba naman kayo ang bata-bata pa niyang si Tanya? Pinagmasdang mabuti ng kanyang inang anak niya. Hewan ko ba? Pero para kasing lumalaki ang dibdib at balakang ng batang yan. 12 anyos pa lang, hindi ba? Pero parang mabilis na nahuhubog ang katawan. Kapag ganyan, hindi ba't may gumagalaw? Yan din ang naging palatandaan ko sa'yo. Kaya nalaman kong may nobyo ka at may ginagawa kayong hindi namin gusto ng boyfriend mo. Sandaling hindi nakapagsalita si Alma at tila bumalik ang nakaraan. Hindi niya alam kung paanong ang instinct ng nanay niya. Alam na agad na may ginagawa siyang kalokohan. Hindi niya alam kung paano nito nadidiskubre iyon. Wala pong boyfriend si Tanya. Napakabata pa po niya at pag-aaral lang po. Pagtatanggol niya sa kanyang anak. Isa pa, bahay at school lang naman po siya. Hawak ko rin po ang password ng mga social media ng anak ko. Kaya bantay sarado din po sila sa akin. Pinapaalalahanan lang naman kita. Sabi pa ng nanay niya sabay tingin kay Tanya na tulala na naman at parang may malalim na iniisip. Baka matulad yung anak mo sa'yo, disgrasyada at batang ina. Nako, iba pa naman ang mga kabataan ngayon. Mas lalong nadudurog ang kanyang puso sa mga sinasabi ng kanyang ina. Huwag po kayong mag-alala, hindi po magagaya sa akin ang anak ko. Hindi ko po hahayaan. Gayunpaman, kahit sinabi ni Alma na hindi niya hahayaan, paano niya gagawin yon kung ang mga taong nakapaligid kay Tanya ang mismong mga taong hindi makakatulong rito? Mama, ayoko pong pumasok. Mahinang saad ni Tanya. Kumunot naman ang kanyang noo. Bakit ayaw mong pumasok?
Ano ka ba? Pumasok ka, may exams kayo, hindi ba? Saka kapag absent ka, marami kang malalaktawan sa klase ninyo. Pumasok ka. Wala ka namang sakit, kaya bakit ka absent, anak? Nahihirapan kang makaintindi sa mga aralin mo? Alam ko na yan ngayon at naiintindihan ko na. Kaya sana bumawi ka na lang sa pagpasok araw-araw. Kahit nahalata kay Tanya na ayaw nitong pumasok, napilitan pa rin itong magbihis at pumunta sa school kasama ang mga kapatid. Habang tinatanong niyang papasok sa school ang mga ito, nanatili pa muna siya roon. Hindi niya na talaga mabaliwala kung ano ang nangyayari kay Tanya. Pakiramdam niya, may nangyayari sa school na hindi niya alam. Kaya tatanungin niya na lang si Sir Angelo sa behavior ni Tanya sa klase. Madam, half day lang po ako ngayon ha? Sabi niya sa kanyang amo sa patahian. Kumunot naman ang noon nito. Bakit naman? Susunduin ko po mamaya ang mga anak ko. May kailangan din po kasi akong gawin sa school. May kakaiba po kasi sa panganay ko kaya magtatanong po ako sa advisor. Medyo nag-aalala na po ako at baka nabubuli na naman. Hindi pa naman po mahilig magsumbong yung anak ko sa amin ni Jose. Paliwanag ni Alma rito. Mabuti naman at pinayagan siya. Kaya naman mabilis niyang tinapos ang trabaho. Pagkatapos ng trabaho, umuwi na muna siya para makapagpahinga. Sinundo niya muna sina Kiko at Emily pagkarating sa school. Mga 2 oras pa silang maghihintay doon, kaya balak niya na munang pakainin ang 2 bata. Dadalhan niya na lang ng pagkain si Tanya. Saglit lang ha, dito lang kayo. Dadalhan ko ng pagkain ng ate nyo. Imporma ni Alma sa mga ito. Saan ba yung remedial class niya? Sa 4th floor po, Mama. Sagot naman ni Kiko. Kapag hinihintay po namin si Ate Tanya, dito po kami palaging pinapahintay ni Sir Angelo. Sabi niya po, bawal daw po kami ron. Kumunot ang noon ni Alma. Talaga? Sinabi niya yon? Baka naman nadidistract lang ang ate niyo kapag nag-aaral siya. Makukulit yata kayo ron. Saka 4th floor pa. Baka magtakbuhan at mahulog pa kayo. Sige na, pupunta na ako ron. Babalik ako agad ha. Diyan lang kayo. Iniwan niya muna sina Kiko at Emily. Dalang pagkain, umakyat na siya sa hagdan. Napangiti si Alma ng bahagya. Paboritong pagkain ang binili niya para kay Tanya. Sisilipin niya rin kung paano ito mag-aral kapag kasama ang advisor. Pero sa halip na pag-aaral, mukhang iba ang madadatnan ni Alma. Mabilis lang to. Boses yun ni Sir Angelo at may narinig siyang mga kaluskos sa loob ng dulong classroom. Nagawa na natin to dati, di ba? Magmamatigas ka pa? Nakarinig siya ng mahihinang hikbi. Wag po, sir. Ayoko na po. Muli niyang narinig ang boses ni Sir Angelo at ang tunog ng pag-alis ng sinturon nito. Tumahimik ka. Huwag ka maingay. Kapag hindi mo sinunod ang gusto ko, papatayin kita sa mga magulang mo. Gusto mo ba yon? Ibabagsak ko lahat ng subjects mo para hindi ka makagraduate. Mabubulok ka sa grade 6. Gusto mo ba yon, ha? Mabilis na naglakad si Alma papunta sa pinto. Hindi niya masilip kung anong nangyayari sa loob nang tumingin siya sa bintana. Nababahala at natatakot na siya sa mga naririnig, kaya marahas niyang binuksan ang pinto. Parang tinakasan ng kulay ang kanyang mukha nang makita ang nasa loob. Sa lamesa, nakahiga ang umiiyak niyang anak na bukas ang mga botones ng uniforme at wala ng panloob. Sa harap ni Tanya ang walang hiyang si Sir Angelo na nakababa na ang pants at handa ng pagsamantalahan ang kanyang anak. Anong ginagawa mo? Demonyo ka! Walang hiya! Malakas niyang sigaw at mabilis na sinugod ang guro na nagmamadaling nag-ayos. Tama na! Usal ni Sir Angelo at pilit na sinasalag ang mga hampas at suntok niya. Hindi bayolenteng tao si Alma. Sa tanang buhay niya, hindi pa siya nakakasuntok ng kahit na sinong tao. Yun ang unang beses niyang ginawa iyon. Kahit saan na tumama ang kamao niya, wala na siyang pakialam. Galit na galit siya kay Sir Angelo sa naabutan niyang ginagawa nito kay Tanya. Demonyo ka! Papatayin kita! Wala kang kasing sama! Gigil na sabi ni Alma rito. Iyak nang iyak si Tanya habang nanginginig sa takot. Mas lalong nag-aalab ang galit ni Alma. Nang tumama sa panganito ang suntok niya, kinuha niyang pagkakataon para suntukin ito ng sunod-sunod sa ulo. Wala na siyang pakialam, galit na siya. Pero dahil lalaki si Sir Angelo, mabilis siya nitong naitulak. Tumama ang likod ni Alma sa table at tumilapon siya roon. Mama! Sigaw ni Tanya sa kanya. Mama! Tumakbo na palabas si Sir Angelo.
Hindi niya alam ang kanyang uunahin. Gusto niyang habulin ang guro na pinagsamantalahan ng anak niya, pero si Tanya ay takot na takot. Kaya ang anak niya ang kanyang inuna. Nanginginig ang mga kamay na binihisan niya ito ulit. Lumalabo na ang kanyang mga mata dahil sa labis na pag-iyak. Hindi niya na alam ang gagawin. Parang bangungot ang lahat ng yon. Doble ang sakit para kay Alma na makitang pinagsasamantalahan at dinudungisan ang pagkatao ng kanyang anak. Inayos niya si Tanya at hinila pababa. Baka sakaling maabutan pa nila si Sir Angelo. Habang pababa ng hagdan, nanginginig ang mga kamay niya na tinatawagan si Jose. "Hello?" Bungad ni Jose sa kanya. "Pumunta ka rito sa school!" Sigaw niya kasabay ng malakas na hikbi. "Diyos ko! Si Tanya, Jose! Naabutan kong pinagsasamantalahan ng teacher niya! Pumunta ka rito, Jose!" Rinig na rinig ni Alma ang galit sa boses ng kanyang asawa. Alam niya nagmamadali na ito sa pagpunta sa kanilang mag-iina. Pagkababa ng building, saktong nakita niya si Sir Angelo na sakay sa motor nito at mabilis na pinaharurot palabas ng gate. Halos banggain na nito ang mga bantay sa gate na hindi man lang pumigil dahil hindi naman alam ang sitwasyon. "Ano pong nangyayari?" Tanong sa kanya ng isang teacher. Hindi na siya makahinga ng maayos sa sobrang sakit at galit na nararamdaman. "Diyos ko! Ang anak ko! Pinagsamantalahan ng anak ko ng Sir Angelo na yon! Bakit niyo pinatakas ang demonyo na yon?" Gulat na gulat ang mga taong naroon. Mas lalo siyang napaiyak dahil wala man lang ideya ang lahat sa kabastosang ginawa sa pagkatao ng anak niya. Hinila niya si Tanya at mahigpit na niyakap. Hindi niya matanggap, hindi siya magpapatawad. Maya-maya'y nakarating na rin naman si Jose. Nang malaman nito ang nangyari, wala na itong ibang nagawa kundi ang masuntok na lang ang pader. Galit na galit ang asawa niya pero wala naman itong mapaglabasan ng galit dahil tumakas si Sir Angelo. May mga teacher na nagturo kung nasaan ang bahay ni Sir Angelo. Nakikipag-cooperate din ang principal sa paghahanap sa tumakas. Mabuti na lang at iilan lang ang tao sa school at halos wala ng mga estudyante. Kaya naman, kinausap ng principal na walang makakalabas na issue para na rin sa privacy ng anak niyang si Tanya. Basta ang lahat, tahimik na kikilos at makikipag-cooperate na sa mga pulis. Katulong na rin nila ang mas malaking kagawaran dahil mabilis din umaksyon ang principal ng school. Hindi pa siya umuuwi, wala talaga siya rito, hindi pa nga siya tumatawag. Mahinang saad ng asawa ni Sir Angelo. Pero ayaw maniwala ni Alma at kinakain pa rin ng galit. "Ilabas mo ang walang hiyang yan! Hindi niya pwedeng takasan ang ginawa niya sa anak ko! Demonyo siya! Paano niya nagawa sa isang bata yon? Anong klaseng tao siya?" Hinila siya ni Jose at mahigpit na niyakap. Mas lalong tumindi ang hikbi ni Alma. Hindi siya makapaniwala na sa lahat ng nangyayari na nakita pa mismo ng mga mata niya. Nagagalit siya sa taong nilabag ang pagkatao ni Tanya, pero mas nagagalit siya sa kanyang sarili. Dahil parang wala silang magawa ni Jose upang mabigyan ng hustisya ang kanilang anak. "Paano nagsimula, Tanya?" Marahang tanong ng pulis na babae sa kanyang anak at kasama ang iba pang social welfare. "Tinatakot ka ba niya?" Marahang tumango si Tanya. "Opo, sabi niya po, kapag hindi raw po namin ginawa yon, hindi raw po ako makakagraduate. Ayoko po nun, magagalit po si mama kapag hindi po ako nakagraduate." Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Alma. Kung hindi siya hawak ni Jose para alalayan, baka bumigay na siya at bumagsak sa sahig. Para siyang winawasak ng paulit-ulit habang naririnig yon mula kay Tanya. "Sabi ko po sa kanya, ayoko na po, pero sabi niya po papatayin niya raw po ako at ang mga magulang ko. Itutulak niya raw po sa building sina Kiko at Emily. Ayoko pong mangyari yon, mahal na mahal ko po sila." Garal-galang boses na sabi ni Tanya. "Sabi niya po, wag daw po ako magsusumbong kasi gagawin niya raw po yon." Kumuyom ang mga kamao ni Jose. Ramdam na ramdam niya ang galit nito. Subalit batid ni Alma na talagang nagpipigilang ito. "Ilang beses nangyari sa inyo yon?" Tanong pa ng babae kay Tanya. Napayuko si Tanya at hinahaplos ang mga braso nito na para bang may tinatanggal doon. "Kapag po palaging may remedial at kami na lang pong dalawa." Napapikit si Alma at hindi na naman napigilang umiyak. Hindi niya na talaga kinakaya ang mga nalalaman.
Halos 3 buwan nang may remedial tuwing 3 araw sa isang linggo. Hindi niya kayang tanggapin na paulit-ulit na ginalaw ni Sir Angelo ang anak niya. Ayaw niyang sisihin si Tanya kung bakit hindi ito nagsumbong kaagad. Bata pang anak nila ni Jose, hindi alam kung paano magdedesisyon ng tama. Kaya kapag tinakot ng ganoon, talagang matatakot na lang at magpapadala sa mga bagay na mali. Nilapitan niya si Tanya at mahigpit na niyakap. Bawat hikbi nilang mag-ina parang dinudurog ang buo niyang pagkatao. Nang ipinagbuntis niya ito, hindi siya handang maging isang ina. Pero ngayong lumalaki na si Tanya, mas naging alam niya ang kahulugan ng pagiging ina. Kaya masakit para kay Alma na kailangang danasin ni Tanya ang lahat ng yon. Hustisya na lang ang maibibigay nila para sa anak nila, kaya hindi sila titigil hanggat hindi napaparusahan si Sir Angelo. Anong ginagawa mo rito? Nasaan ang asawa mong nagtatago sa mga kasalanan niya? Tanong ni Alma at galit na galit. Siguro tinatago mo siya, no? Alam kong tinatago mong demonyo na yon pero hindi mo sasabihin. Wala ka bang awa? Bastos ang asawa mo. Masamang tao at walang awa sa batang pinagsamantalahan niya. Dapat lang siyang maparusahan. Suminghap ang asawa ni Sir Angelo at isang papel na may address. Tumawag siya sa akin para humingi ng tulong na magtago. Isusuko ko na siya sa mga pulis. Alam kong mali ang ginawa niya. Hindi ko rin maaatim ang ginawa niya sa anak ninyo. Pagkatapos niyang matanggap ang address na yon, mabilis na lang ibinigay ni Jose sa mga pulis. Nang mahuli si Sir Angelo, galit na galit si Jose na sinapak ito. Kung hindi lang pinigilan ng mga pulis, baka kung ano na ang nagawa ni Jose. Gusto rin naman yun ng anak ninyo. Hindi nga nagsumbong si Tanya. Nagmamahalan kami ng bata. Giit pa ni Sir Angelo. Malakas na sinampal ni Alma ang guro. Walang hiya ka! Nakakasuka ang mga sinasabi mo. Anong ginusto? Umiiyak ang anak ko. Nagmamakaawang huwag mong gawin yun sa kanya. Rinig na rinig ko. Hindi nagsumbong dahil tinakot mo. Wala kang awa. Pati batang walang kamuwang-muwang ginawan mo ng masama. Hindi ka bagay maging guro. Wala kang kwentang tao. Hindi ka dapat nasa classroom kasama ang mga bata, kundi nasa loob ng selda at kasama ang mga preso. Sobrang gulo pa bago maipasok sa selda si Sir Angelo. Kahit hindi na sila magkaso, paaralan at kagawaran ang gumawa ng paraan upang maipakulong ito. Kaya nang ipataw kay Sir Angelo ang kung ano-anong kaso, ni hindi na rin ito tinulungan ng asawa. Pagkatapos makuha ang hustisya, nakatanggap sila ng tulong para kay Tanya. Dumadaan ito sa mga counseling at therapy para malabanan ng trauma. Samantala, humiram na muna sila ni Jose ng pera sa kanyang mga kapatid para makalipat ng bahay. Gusto nilang magpakalayo-layo para walang makakilala kay Tanya. Sa ibang lugar sila magsisimula ng panibagong buhay. Sa mga lumipas na taon, unti-unti nang naging maayos ang anak nilang si Tanya. Nag-aaral na itong muli at hindi na gaanong natatakot na makisalamuha sa iba. Nang magkaroon ng manliligaw, binantayan din nila ng mabuti at nagpapasalamat sila na tinanggap nito ang nakaraan ni Tanya. Alam ng manliligaw ni Tanya ang mga trauma nito dahil hindi rin nga naging madali ang paglapit ng binata at pagkuha sa tiwala ng anak nila. Jose, ano ba? Bilisan mo na! Malilate na tayo sa graduation ni Tanya, bulalas ni Alma sa kanyang asawa. Tumawa naman si Jose at inayos ang korbata nito. Oo nga, eto na. Kiko, Emily, sumakay na kayo sa tricycle. Maghintay na lang kayo ron at kakain tayo sa labas pagkatapos. Nauna na kasi sa auditorium si Tanya kaya sumunod na lang sila. Pagkarating sa venue, nakita na agad nila ang kumakaway na si Tanya. Ang tagal niyo po. Akala ko hindi na po kayo makakarating. Sabi ni Tanya at halos hilahin na sila papunta sa loob. Natawa naman si Jose. Pwede ba naman kaming mawala? Graduate na sa college ang panganay namin. Summa cum laude pa at ang ganda-gandang babae. Proud na proud kaya kami ng mama mo. Napangiti si Alma. Masaya siya kahit na hindi naging maganda ang buhay niya. Kahit na maraming trauma sa buhay ni Tanya, natuto pa rin itong bumangon at mas paunlarin ang sarili. Nagpapasalamat siya sa Diyos na binigyan ito ng lakas ng loob na lumaban muli sa buhay ang anak nilang si Tanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na may mga pangarap tayong hindi naaabot at wala tayong ibang magawa kundi ang panghinayangan na lamang. Gayunpaman, tandaan sana natin na pwede pa namang mangarap ng iba.
hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa mga taong mahal natin sa buhay. Nagpapaalala din ang kwentong ito sa atin na matuto sana tayong bumangon sa kabila ng mga pagkakamali na ating nagawa o ating mga pinagdaanan. Sa oras na matuto tayong magpatuloy, makikita natin ang pag-asa at makakamtan ang mas magandang biyaya na nakalaan para sa atin. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.